Good morning. Good morning. Time check po is 9 o'clock in the morning dito sa amin. 4 na ngayon dyan sa Pilipinas. So guys, wala tayong vlog kahapon kasi na-busy ang buhay. Na-busy ako, ang dami naming pinuntahan. Sabado kahapon, actually may work ako, pero yung matanda kasi sinundo ng mga anak doon sila kumain sa labas. Kaya gumala ako, naghanap ako ng portable na heater kasi malamig na ngayon dito. At itong bahay ni itong bahay ni matanda na inaalagaan ko ay luma. Kahit magpaandar pa siya ng heater, hindi ko ramdam yung init ng mga heater kasi luma nga. Hindi gaano siya malakas. So anyway guys, yung po ang ganap kahapon, hindi ako nag-vlog. Pero ngayon guys, meron akong ikukwento sa inyo, ibabalita sa inyo tungkol dito kay Ildro na nagkamit ng gold medal. Pero bago yan, gusto ko po manghingi ng attention sa inyo na samahan niyo ako hanggang dulo dito sa video na to kasi bibigyan po natin to ng reaction. So una, ipa-flash ko muna itong picture ni Ildro na meron siyang hawak-hawak na gold medal, ayan, at trophy. At mamaya reaction na natin ito. At nag-post din yung mother niya, you did it, congratulations, good luck sa finals. At usap-usapan din guys na hindi ito binati ni Carlos ng congratulations. Ayan, pag-uusapan din natin yan. Isa-isahin muna natin. So, bago ako mag-react doon sa medal, sa congratulatory message ni Mrs. Yulo at saka sa kuya ni Ildro na si Carlos na hindi man lang bumati. Ipalabas muna natin tong kay Benny Andaya. Benny Andaya, sir, pahiram kami ng video mo ha. Saglit lang. Na-caught yung attention ko dito sa sinabi ni Benny Andaya. So nakasubscribe po ako sa kanya. Kung gusto niyo po mag-subscribe, please supportahan po natin sa Benny Andaya kasi fresh ang inyong mapapanood ng mga balita dito dahil malapit talaga ito sa mga Yulo. Nakita niyo naman sa mga vlog niya, andyan lagi si Mrs. Angelica. So panoorin po natin ito. Nabiguman ang kanyang mga magulang sa kanilang kuya, pero sa kanya daw siya ang pupuno ng pagkukulang ng kanyang kapatid. Napakagandang pakinggan, napakasarap pakinggan. Kaya naman, antabayanan lang po natin yan dahil sigurado. At tuwa ang parents, syempre, parents yun. Doon sa sinabi niya na pupunuan ni Carl Ildro, yung nabigo man sila sa isa nilang kapatid, yung kuya ni Ildro, ay pupunuan naman ni Ildro, yung pagkukulang ni Kuya Carlos nila. Guys, para sa akin ha, dito ako nag-react na if you are going to put pressure to Ildro dahil gusto nilang lampasan yung performance ni kuya niya, para sa akin this is not healthy, ha? Hindi ko sinasabing mali si Benny kasi ang dami nga din nag-comment sa Facebook nung na-post ito. Ang dami nagsabi na go Ildro, kaya mo 'yan. Tapatan mo ang kuya mo o mas lampasan mo pa ang kuya mo. Ang daming mga ganong comment. Alam niyo yung tao na inuudyok si Ildro na sige, pag-igihan mo, pag sumikapan mo pa, mas kunin mo pa yung yung galingan mo pa ng gusto, mas lamangan mo pa yung kuya mo. Hindi ako natuwa sa mga ganitong klaseng suggestion kasi you don't need to put pressure on a person na nagko-compete ng ganito because lang meron silang alitan magpamilya. Ni minsan hindi ako against sa mga Yulo, sa parents ni Ildro or ni Carlos or ni Eliza. Hindi. I am so supportive to Mrs. Angelica kasi nga sabi ko, team parent ako. Pero dito sa mga nababasa ko at ito mismo narinig ko kay Benny Andaya na kung hindi to galing kay Benny Andaya ha. Siguro galing mismo ito kay Ildro na nabigo man sila sa kuya nila na hindi sila pinatikim ng tagumpay ay aanohan niya yung gagalingan niya para sa
para mapunuan lang yung pagkukulang ng kuya nila. Para sa akin, I hope you don't get me wrong. Kasi ang hirap din na meron kang pressure sa sarili mo because you just want to win para pasayahin mo ang magulang mo. Hindi ito madali kay Eldro kasi kung sakali hindi niya makuha yung tagumpay, magkakaroon siya ng depression or magkakaroon siya ng tampo sa sarili niya na bakit hindi ko nakuha, bakit hindi ko napasaya ang magulang ko, bakit hindi ko kayang tapatan ang kuya ko, bakit talunan pa rin ako. So I hope they are not going to put pressure on him kasi sana hayaan lang nila na si Eldro ay mag-compete ng walang pressure. Yung bukal sa kalooban niya, bukal sa puso niya. Kasi magtagumpay man siya o hindi, makamit man niya o hindi ang goal, easy lang. Yung, acceptance is so easy for him. Kasi hindi siya naglagay ng pressure sa sarili niya. And so with the parents, sana kung makakarating lang ito kay Mrs. Angelica at sa magulang ni Eldro, I hope you are not putting pressure on your son kasi mahirap na naman ito, magiging bad track record na naman ito kung sakaling nilagyan nito ng pressure at hindi makuha ni Eldro yung gusto nyo makamit na tagumpay. Magiging dagok ito sa inyo. I hope parang hayaan nyo lang yung anak ninyo na mag-compete sa na smooth competition na hindi niya kailangan magpuyat o well, kasama sa training yung dedication. Pero sana balanse, yung meron kang healthy yung iyong well-being at saka yung pagiging sports-minded mo ay nandun pa rin. Hindi yung talunan ka man, accepted mo na hanggang dyan lang ang kaya mo. I hope you get my point. Dito ito meron dito nag-post na isang netizen. Ayan, kita niyo naman si Eldro, talagang grabe ang kanyang saya. Ang ngiting tagumpay, ika nga. Dito ako kinakabahan kasi ang dami pang mga dapat lampasan ni Eldro. Ito, sabi niya, magaling naman talaga, kaya nga nagpo-podium. Pero marami ring magagaling, kaya dapat mong pagharian ang SEA Games, Asian Games, World Championship, other Olympic qualifying games bago makapasok sa LA Olympics. Lahat yan dinaanan ni Carlos bago mag-Olympic gold sa Paris. Kahit si Heidelin Diaz, Tokyo Olympic gold medalist, hindi nag-qualify sa Paris. So, kumbaga sa sabi-sabi, madami pang kanin o bigas na kakainin si Eldro bago siya mag-qualify sa LA. Anyway, mahaba pa naman yung panahon. Meron pa silang 3 years more than kasi 24 pa lang tayo, sa 28 pa yung Olympics. So anyway, ano nga ba itong napanalunan ni Eldro na kinongratulate siya ng kanyang nanay? Sabi niya, you did it, congratulations, good luck sa finals. So si Carl Jarrell Eldro Yulo ay nanalo sa Artistic Gymnastics Stars Competition 2024 sa Bangkok, Thailand. At nag-consult po tayo kay Google kung ano po yung artistic gymnastic. Ito po ay a type of gymnastics, physical exercise, and activities performed inside as a competitive sport in which competitors have to join balance, etc. using different equipment. At dyan nanalo si Eldro. Ayan, yung kanyang mga junior men's artistic gymnastic team. Ito yung team nila. So again, uulitin ko. Hindi porket hindi binati ni Carlos Yulo dahil wala naman talaga si Carlos pakialam, di ba? Wala na siyang pake. Para sa kanya, mayaman na siya eh. Ano pa ba ang pwede niyang gawin, di ba? Mayaman na siya, marami na siyang pera, nag-i-enjoy na siya ng kanyang
mga napanalunang prices galing sa gobyerno, galing sa taxes ng bayan, galing sa iba't ibang LGUs, galing sa mga private citizen na nagbigay sa kanya ng mga limpak-limpak na salapi. Kumbaga nakuha na ng girlfriend niya yung luho nila parehas. So what for? Nababati ako. What for? Na makilala ko pa ang aking mga magulang at pinanggalingan. Sapat na ang pera ko para nabalikan ko sila. So, ganun ngayon ang mindset ni Carlos. Wala siyang pakialam. Kasi yung usap-usapan nga na kumuha siya o gumamit siya ng isang tao sa ABS-CBN para mamagitan at makarating kay Mrs. Yulo yung gusto niya makipagkita, it's not even sincere. Why? Why do you need to use a person just for you to get to talk with your mom? You have your tongue, you have your mouth. Why do you need to use a person? Kung totoong sincere ang pakikipagbati mo, hindi ka dapat gumagamit ng mga taong mamamagitan, kundi ikaw mag-initiative ka. Pero balik tayo sa issue, wala na siyang pakialam. Bumati man siya o hindi sa kanyang kapatid na congratulations, bunso. You know, kasi bunsong kapatid na lalaki si Ildro, may bunsong kapatid na babae, si Eliza yung bunsong kapatid na babae, si Ildro yung bunsong kapatid na lalaki. Pero you know what? Wala siyang pake. Hindi nga bumati sa birthday ng magulang, dito pa sa kapatid niya. Pero again, ganun pa man, sinasabi ko lagi na ang magkakapatid, nagkakampihan dapat yan, di ba? Kasi sabi nga ni Miss Tony Talks, kung meron kang magiging kaaway sa buhay mo, wag lang ang kapatid mo. Dapat ituring mo ang kapatid mo as your best friend. Kasi nga, tama yan. Sabi ko nga, ang mga magulang natin minsan nag-aaway-away, lalo na yung mahihirap na mga pamilya na naglalasing ang magulang, nagtutungit ang mga nanay. Tapos sila, di ba, nag-aaway-away sila pag wala nang maihain sa lamesa. Pero sino ang nagkakampi-kampihan? Tayong magkakapatid. Pinipilit natin ayusin yung mga maling gawa ng ating mga magulang. Pero mukhang dito sa Yulo sibling, wala siyang pake. Alam niya kung bakit? Mayaman na siya. Hindi niya na kailangan ang kalinga ng mga taong pinanggalingan niya. What he has now is to enjoy the money that he had with the girlfriend, no? Bahala na yung luho nilang dalawa ang masunod. Wala na siyang paki sa pinanggalingan. Well, balik tayo. Doon tayo sa issue. So, again, nag-congratulate si Mrs. Yulo. I hope and I am really hoping na huwag nilang bigyan ito ng pressure si Ildro kasi this will not be a healthy competition na kanyang sasalihan kasi ang laging nakatatak sa utak niya ay kailangan lang pasang ko yung kuya ko, kailangan galingan ko para makamit ko rin yung nakamit ni kuya para mapasaya ko ang magulang ko. This is not really healthy a mindset. Dapat wag niya itong gawin dahil pag nabigo siya, yun ang mahirap dahil yan ang ikatatamad niya, ikababagsak niya, hindi lang sa kanyang career, kundi yung kanyang mismo personal development, medyo magkakaproblema. So now, yung dalawa na to, wala na tong pake. Let us watch this short clip. So nakita nyo, yung dalawa na to, wala na silang pakialam. What they had now is to enjoy the worldly things and the worldly life. Wala silang pake kung meron silang nasasaktan. Basta ang sa kanila, i-enjoy ko to while I can because, you know, these are all temporary. I know that they know that all the things that they have enjoying now are temporary. Kaya nga siguro sila gano'n na lang ka-uhaw o gano'n na lang kumbaga sa mga term na mga bakla, kabonggacious, mag-enjoy because, you know, all are passers, all are temporary. Kaya wala silang paki ngayon sa kanilang mundo kundi ang i-enjoy ang mga sarili nila. Look at this again.
Pag walang makeup si si Goldie, she look old, she look matured, no? Pag wala siyang makeup, kasi nasa bahay lang to siguro. So nakakabata talaga ang makeup kasi pag magaling kang makeup artist sa sarili mo, you look so young. Pero dito parang tumanda siya dahil nasa bahay lang sila nagka-karaoke. So again, wala po talagang puso itong kanilang kapatid, itong kapatid ni Carl Eldro. Alam nyo, napakalaki ng ambag ni Carlos sa well-being ni Eldro, no? Kasi kung bibigyan ka ba naman ng napakagandang motivation from your own brother na magiging, kumaga pwedeng maging coach niya si kuya niya dahil lahat ng pinagdaanan ni Carlos ay pagdadaanan ni Eldro. At napakaganda kung sasamahan ito ni Carlos sasamahan niya yung kapatid niya dito sa tinatahak niyang landas sa gymnast at bibigyan niya to ng mga tips. Kung hindi siya madamot, isi-share niya yung mga do's and don'ts sa gymnast. Pero madamot siya kaya wala siyang pake. Hindi niya kayang mabigyan ng mga tip o samahan sa training itong kanyang kapatid. Yung mga training without Monihiro, yung sila lang dalawa nagbabanding. Si Chloe nga, tinuturuan niya magtumbling-tumbling. Why not? Itong kapatid niya, dugo niya mismo. O diba? So, bakit hindi ka makapagpahiram ng konting panahon mo sa kapatid mo para lang bigyan mo ng si Manny Pacquiao, diba? Yung kanyang anak sa labas, sino nga to? Yung anak niyang sa labas na si Emmanuel. Diba, tinuturuan ni Manny kung ano yung mga technique para makuha ni Emmanuel yung tagumpay. Dahil hindi siya madamot kung anong kaalaman niya, isinishare niya sa kanyang kadugo. The same sana sa gawin ni Carlos ito, pero kasi madamot siya. Kaya hindi siya magbibigay ng tip, hindi siya mangangaral, hindi siya magmo-motivate. Ang sa kanya lang is, I have all I need. I need to spend this money as long as I can with my girlfriend and the family of my girlfriend. I don't care my family. Parang ganun siya ngayon. So, wag na tayong umasa na bumati pa. Bumati nga. Kung talagang babati siya, binati niya dapat mula birthday ng kanyang ama, kung saan doon siya nanggaling. Pero hindi naging matigas siya. Ama niya na birthday, lola niya, lolo niya, si Eliza na baby dapat natin yan dahil bunso. Pero nothing. So, what do we expect? So, bahala na ang panahon, bahala na ang karma. Diba? Kasi karma is digital, sabi nga nila. So, sana nga, hindi man tayo nag-wish na, mapano sana, hindi ako nag-wish na, sana, maano kayo, may mangyari sa inyo. Pero kasi may karma Kahit anong itago natin, kahit hindi natin sabihin talagang may karma. So sana nga ay paalala ka lang. Kasi balik ulit si Benny Andaya. Balik ulit sa inyo. Proud parents yun, si Mark Andrew Yulo at si Angelica Yulo. Sobrang natutuwa ako dahil dyan sigurado dadami na naman ang award ni Eldro. So, antabayanan niyo po yan dahil ihatid ko po yan sa inyo maya't maya kung anong update, kung ano ang kaganapan. Basta wag lang po kayong aalis. Dito lang po tayo. Sabay-sabay natin na panuurin ang tagumpay na makakamit ni Eldro sa gymnast. And hopefully, magkasabay sila ng kuya niya, magka-tandem sila dahil hindi naman sa pinagdadasal natin, pero kailangan din naman ni Carl Eldro na maranasan yung naranasan ng kuya niya, di ba? Kasi ano niya yan, dream niya yan talaga, yung pinaka-dream niya sa kanyang sarili,
na kailangan magkaroon siya ng ano din, ng talagang gold. So ayun guys, alam nyo, basta hindi ako sang-ayon doon sa mga taong nagsasabi na lampasan mo yung kuya mo, mas galingan mo pa. At of course, lahat ng mga gymnast, hindi lang sa gymnast, kahit anong sport, meron naman talaga silang target goal. Pero sana hindi yung pinipilit ka na gawin mo yung malampasan mo yung kuya mo o sino pa man. Gawin mo lang silang motivation na yung nakamit ng kuya mo ay makakamit mo rin yan, pero sa tamang paglaban, yun sa tamang training, sa tamang competition na hindi ka binibigyan ng yung hindi ka pressured sa sarili mo. Do it smoothly para hindi ka bumagsak man tayo o bumagsak ka man o hindi ka man manalo ay wala lang. Hindi ka masasaktan dahil tanggap mo na hanggang doon lang ang kaya mo. So anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay antabayanan ninyo ang aking next vlog kasi ngayon 9:46 in the morning, mag-prepare po ako ng breakfast ng aking matanda and then marami kaming activities. Sunday ngayon, meron kaming global walk para po sa ating mga estudyante sa scholar po natin, mga scholar ng CFC na nag-aaral sa Pilipinas. Anyway, maraming salamat and I'll see you again in our next video. Bye for now.